Regarding po ito dun sa may, complaint ko dun sa doktora, na nagpaanak sa akin 'no. During that time po nung na-CS ako, nakatulog po ako and then nagising na lang ako, tinatahi na yung tiyan ko 'no, and then hindi ko po narinig yung iyak ng anak ko or nakita yung anak ko. Ang sabi na lang po sa'kin, yung anak ko daw po ay parang ano, parang napilay. Tapos, i-chineck po nila, nilagay po dun sa nipo. Ang kuwento pa nga po, yung ibang doktor, tumunog daw nung hinila yung bata. Possible po kaya na makahingi ng compensation regarding dun sa Okay. concern. So sa ganito po yan, ma'am, no? Base po sa kwento ninyo, mukha namang may pagkukulang po or may negligence kasi kailangan may ipaliwanag kung paano namang naputol yung buto po ng inyong nabali ang buto ng inyong anak. Ano? So kung tatanungin niyo ako, mukhang meron siya talagang pagkukulang. However po, ito po ang problema. Yung pong opinion ko ay baliwala kasi may mga pronouncement po ang Supreme Court pagdating po sa usapin ng medical malpractice. Number 1, pakinggan niyo po, ano? Sabi ng Supreme Court, a physician is not an insurer of health. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay humingi ng serbisyo ng isang doktor, hindi niya ginagaranti na gagaling ka or magiging successful o walang magiging problema. So, it's not automatic na kapag may nagka-problema, liable siya. Pangalawa po, ang practice po ng medical profession, ang sabi po ng Supreme Court, it involves a highly specialized skill na kung ikaw ay hindi professional, hindi mo pwedeng sabihin o ideklara kung may pagkukulang, kung may negligence, o kung may maling ginawa. So, anong ibig ko sabihin? Kagaya na sinabi ko, the way I see it, mukha namang may pagkukulang. Ano? Kaso, maliban na lamang kung res ipsa loquitur. May mga res ipsa loquitur, nakaiwan ng gunting doon sa loob ng tiyan. Automatic talagang may liability yan. Dahil ba't ka naman nakaiwan? Hindi naman dapat maiwan ang gunting sa loob ng tiyan. Pero sa mga kaso na yan, na debatable whether or not may negligence or not, hindi ko masasabi dahil hindi ako doktor. So having said that, ganito ang gagawin ninyo. Pwede kayong magdemanda po ng kaso sa korte. Ang gawin nyo, humingi muna kayo ng demand. Baka naman pagbigyan kayo. Di kung pagbigyan kayo, well and good. Pero kung ayaw kayong pagbigyan, magdedemanda kayo. Sa pagdedemanda ninyo, importante po na kumuha kayo ng tinatawag na expert witness. Yung expert witness, pwedeng doktor na eksperto po sa ganyang larangan o may karanasan po sa ganyang larangan na siya ang makakapagsabi na number 1, ako ay eksperto. Pangalawa, mahaba ang aking karanasan patungkol sa mga bagay na ito. At pangatlo, base sa aking pagsusuri bilang isang eksperto, nagkaroon ng pagkukulang or negligence. Pero pag wala kang mapepresent na expert witness na ganoon, mahirap pong maipanalo yung kaso. Kasi nga, sabi ng Supreme Court, it involves a highly specialized skill that men and women of said profession can only acquire. Kaya kahit yung judge, hindi niya pwedeng sabihin kung may negligence doon or hindi dahil hindi naman siya doktor. Yan po ang kahirapan pagdating sa medical malpractice. Hindi kagaya ng ibang kaso ng negligence na kahit walang doktor, pwede mong masabi. So again po, padala kayo ng demand letter. Pag hindi hinid yung demand letter nyo asking for payment of damages, you decide to file a case in court. But if you file a case in court, never ever forget to get an expert witness. At wag na wag nyo po yung basta sisiraan nyo siya sa social media kasi mahirap po Hindi yung po. ganon. Pwede Yes, po kayong hindi po. ma-hold liable. Okay. Correct. Maraming salamat po. Oo.